Tahimik ang gabi sa lumang bahay ni Mang Kuring sa tabing lawa. Ang bahay ay gawa sa kahoy. May kalumaan na ngunit maayos pa rin. Nakibisita roon sina Arnold, ang kanyang asawa na si Iya, at ang kanilang dalawang anak, si Mark, 16 taong gulang, at si Joanna, sanggol pa lamang sa 1 buwang gulang. Habang masayang nagkukwentuhan, napagdesisyonan ni na Arnold, Mark at Mang Kuring na pumunta muna sa lawa para manghuli ng isda. Naiwan si Iya sa bahay kasama si Joanna upang magpahinga. Ilang sandali pa lang ang lumipas, nakarinig si Iya ng mahinang pagkatok. Tao po, tao po. Marahang bumangon si Iya at binuksan ang pinto. Sa labas, isang matandang babaeng nakadilaw ang nakatayo. Walang ngipin, nangingitim ang paligid ng mga mata at matangos ang ilong. Si Mang Kuring andyan ba? Tanong ng matanda na sa paos na tinig. Umalis po muna papunta sa lawa, sagot ni Iya. Tumango ang matanda at tila aalis na nang biglang umiyak si Joanna sa loob ng kwarto. Ngumisi ang matanda. Ang mga labi nito ay manipis at sa gilid ng bibig ay tila may bahid na dugo. Nang maramdaman ni Iya ang malamig na hangin sa paligid, agad niyang isinara at nilak ang pinto. Ngunit sa bintana, nakita niyang inaamoy ng matanda ang pintuan. Parang aso na naghahanap ng amoy. Hindi nagtagal, may dalawang lalaking nakasuot ng sombrerong pambukid ang lumapit. Bitbit ang mga itak. Nagbulungan sila at saka sabay tumingin sa bahay. Dahil sa takot, niyakap ni Iya si Joanna at nagtago sa likod ng parador. Maya-maya, narinig niya ang malakas na kalabog. Sinira ng mga lalaki ang pinto. Pagbalik ni na Arnold, Mark at Mang Kuring, masaya pa sila at nagbibiroan habang bitbit ang mga nahuling isda. Pero nang makita nila ang bahay, wasak ang pinto at may mga bakas na dugo sa sahig. Iya, tawag ni Arnold. Nanginginig ang boses. Biglang may lumabas mula sa dilim. Ang matandang nakadilaw. May ngiti sa bibig at bakas ng dugo sa mga kamay. Sumigaw ito. Ang sanggol at ang mga babae mong asawa, sila ang kabayaran sa anak kong pinatay mo, Kuring. Sa sandaling iyon, nadapatda si Mang Kuring sapagkat biglang naalala niya ang isang babaeng matandang nakadilaw na minsang pinatratangan niyang mangkukulam at sinunog ng mga tao sa baryo ilang taon na ang nakalipas. Kung gusto niyo pa makarinig ng Tagalog Horror Stories, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror AI at mag-subscribe. Thank you!